Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa sa Radio 5. Sana po ay okay kayong lahat sa mga sandaling ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Pia. Ako po ay mula sa Novaliches, Quezon City at nagtatrabaho sa isang startup media company dito po sa Mandaluyong. Pwede niyo rin po akong tawaging Marites. Dahil sa problemang ibabahagi ko sa inyo tungkol sa katrabaho namin. Itago natin siya sa pangalang Kay. Si Kay ay mahilig mangutang sa akin at sa iba pa naming katrabaho. Pinapautang naman namin siya pero dumating na po sa puntong hindi na siya nagbabayad sa amin. Kung magbayad man, inaabot ng ilang buwan at hindi pa buo. Ang masama pa nito, nalaman naming umorder pa siya ng mga damit sa isa naming kakilala at nakigamit pa ng credit card ng boss namin para lang makabili ng 4 na pares ng rubber shoes. May kinuha rin siya sa akin noon na 4 na pabango at ibinigay pa niya ang 3 rito sa kanyang mga kaibigan. Hindi na niya ito binayaran kahit ilang beses kong sinisingil hanggang pinabayaan ko na lamang para wala ng gulo. Now, 3 weeks ago, humiram din siya sa akin ng 2,500 pesos para pambayad niya ng utang. Nag-promise siyang bayaran ako within the day, pero 500 pesos lang ang binayad. Hanggang ngayon, pati ang sideline kong pagbebenta ng ulam, pinatos pa rin niya. Mahigit 1,000 pa ang utang niya rito. Nalaman ko ring hindi na siya nakakapaghulog sa paluwagan namin, kaya galit na galit sa kanya ang garantor niya. Lagi siyang nagdadahilan na kesyo nawalan daw ang ATM card niya. Ang masama pa nito, in-unfriend niya sa Facebook ang matagal na niyang kaibigan dahil hindi siya pinagbigyan pautangin. Minsan na rin kasing umutang si Kay sa kaibigan niyang ito para makagala sa Boracay noong araw. Isa pa, nalaman naming inilibre niya sa trip to Baguio ang isa naming lalaking katrabaho na may asawa at anak na. Sa totoo lang, maingay ang silya ko rito. Nadidinig ba ninyo? Sa totoo lang, wala namang kaming dapat pakialam sa ginagawa niya. Pero sana lang bago siya gumasto sa ibang tao at umorder ng panibagong damit o sapatos, bayaran muna niya kami. Ang hirap kasi sa kanya, mahilig siyang magpaandar o magpakitang gilas sa ibang tao, pero galing naman sa utang. Minsan na namin siyang kinausap tungkol dito, pero puro pangako na lang siya at lately, puro siya iwas sa amin at kapag night shift na, natutulog sa quarters kahit oras ng trabaho. Ano po ba ang dapat naming gawin, Dr. Love? Ang lakas kasi ng personality niya at masyado siyang maingay. Masyado rin siyang scheming at manipulative at pinapalabas niyang inaapi namin siya tuwing sinisingil namin. Sana po ay mapayuhan niyo kami sa dapat naming gawin, Dr. Love. Super salamat po sa inyo. God bless. Sumasa inyo, Pia ng Novaliches, Quezon City. Alam mo, Pia, parang para tayo na sa face-to-face nito. Ganito ang kadalasan ng mga cases na nakikita namin sa face-to-face. Merong mga taong talagang, nako, ang galing mangutang. May mga taong ang galing mangutang, maniwala kayo. Manipulative, well, nasa sa inyo yun kung pumapayag kayong mamanipulate kayo. Nitong taong sinasabi mo. Ano ang pangalan nito? Si Kay. Sa isang mangungutang,
lumiliit ang mundo niya kapag nasisira siya. Ay, lahat naman tayo may utang, di ba? Ako, may utang akong 10,000 mahigit sa Meralco dahil na-delay sila ng pagpapadala ng bill. Tapos lumitaw sa bill ko ngayon, mahigit 10,000 ang babayaran ko. O pagkabayad ko niyan, bukas babayaran ko. Bukas din, may utang na naman ako sa Meralco. Di ba ganun yun? Pero yung inuutang natin, alam mo, ito yung mga signs, Pia, na out of control na itong kaibigan mong si Kay. Kapag ikaw ay mamimili, ang dapat nating tinatanong sa ating sarili, kailangan ko ba? Do I really need this? O gusto ko lang magkaroon? Meron tayong mga tips na natutuhan all these years, lalo kapag tayo nag-grocery. Nung panahon na ako'y medyo malakas-lakas pa, nakakasama ako kay Mrs. pag nag-grocery kami. And I always see to it that bago kami mag-grocery, kakain na kami ng tanghalian sa bahay. Yan. So, pagdating namin sa grocery, Jake, busog kami. Kasi ang problema, napupuna ko, pag nag-grocery ka ng gutom, inaabot ka ng gutom sa grocery, pag uwi mo, ang dami mong mga chichirya na nadampot dahil gutom ka. Pagdating mo sa bahay, isipin mo, bakit ko ba nabili ito? Kasi gutom ka. So, bago kayo mag-grocery, kumain na kayo ng tanghalian sa bahay nyo. Para pagdating nyo, yun lamang nasa listahan ang bibili nyo. Ako'y ganyan ho Kahit sa mga power tools nung araw na malakas pa ako, yan ang aking weakness. Weakness ko sa carpentry. Oo. Pag ako'y napunta sa hardware at manakita kong sale ng power tools, kung bumili ako, dalawa, meron akong electric plane, dalawa, binili ko, meron akong kung ano mga binibili ko, drills, meron akong drills, dalawa, para pag nasira yung isa, meron pa akong isa, dahil nagsisale. Ano na nangyari ngayon? Ngayon na mahina na ako, wala nang gumagamit ng aking mga tools. Wala, nasa rooftop lang lahat. Hindi na magamit. See? Useless. Now, ang isang bagay dito sa kaibigan mo, kung bumili siya, ay hindi yung kailangan talaga. Hindi ko alam kung ang purpose niya ay magpayabang lang, pero out of control at mali na yung ginagawa niya. Para bumili siya ng bagay na uutangin niya para lamang ibigay sa mga kaibigan, mali po yun. Para gumastos siya at magpumapel siya doon sa isang kaibigan niyang may asawa na inilibre niya ng trip sa Baguio, na inutang niya ang pera, mali din yon. At lalong mali yung sasakay ka sa credit card ng iba. Kuneho ka, kung wala kang credit card, huwag kang gumamit ng credit card. Ibig sabihin lang, wala kang kwentang taong mangutang. Sa Amerika, pag ikaw ay namili o nagstay sa Amerika at wala kang utang, wala kang kwentang tao. Hindi ka pagkakatiwalaan. Kaya doon, pagdating mo pa lang doon, marami nang mag-aalok sa'yo ng credit card. No? Kailangan meron kang utang para mapatunayan kung anong klaseng tao ka. Kasi doon sa credit card nagkakatalo. Kapag ikaw matagal bago makabayad sa credit card mo, nakakaduda yan. You're a very risky customer kasi matagal. Ang binabayaran mo lang yung minimum doon sa bill ng credit card. Risky ka dyan. Maniwala ka, hindi tataas ang credit limit mo. Kasi risky ka Pero kung ikaw ay nagbabayad ng kumpleto, pagdating ng bill sa'yo, babayaran mo ahead of time,
magtataka ka, tumataas ang iyong credit limit. Iyan ang natutuhan ko sa buhay ko. Hindi ako gagastos ng sobra sa pangangailangan ko. Kaya siguro tumataas yung credit limit ko kasi kung magbayad ako, advance doon sa last day of payment at talagang binabayaran ko ng kumpleto para wala ng problema, di ba? Now, yan ang isang napakasamang ugali, yung mangungutang ka para ibigay mo sa iba. Hindi baling mangutang tayo kung merong emergency case, no? Na halimbawa ay may itinakbo tayo sa ospital o kailangan ng gamot ng isa sa mahal natin sa buhay, okay lang yan, maintindihan ko yan. Now, sa mga mangungutang, liliit po ang inyong daigdig. Liliit ang mundo ninyo sapagkat wala nang magpapautang sa inyo. At yan din, Pia, ang gusto kong sabihin sa iyo at sa mga kasama mo na nagpapautang. Alam mo, yung mga anak ko, hindi naman sila mayayaman eh. May mga panahon na lalapit yan, Daddy, baka pwedeng hiram ng ganyan, ganyan. Pinapahiram ko. Ay ako ang taong hindi po naniningil ng pautang sa mga anak ko. Sa mga anak ko. Sa iba naniningil ako. Sa mga anak ko, hindi ho ako naniningil ng pautang at hindi ko rin inililista. Ang sinasabi ko sa mga anak ko, konsyensya nyo yan. Pag umutang kayo, babayaran nyo. Kasi pag kayo umutang sa akin at hindi nyo nabayaran on time, hindi ka na makakautang pamuli. Yon. So, kung ikaw, Pia, ay limited lang ang pera na ipauutang, kung meron kang negosyong maliit na pagkain, ma-identify mo naman ang mga taong talagang pinasasakay ka lang sa balat ng mani. No? Yung mga taong dapat nakabayad dahil yun ang kasunduan nyo, pero ayaw magbayad. Yung mga taong katulad niyan, ng kaibigan mo, dapat yan pinaliliit ang mundo. Wala na silang mauutang sa'yo ni isang kusing. Kailangan bayaran muna nila yung kanilang pagkakautang bago ka magtiwala muli sa kanila. Alam mo ngayon, ang katwiran ng mga nangungutang, pag nasingil mo, huwag mo kong singilin ng paulit-ulit, ang kulit mo. Babayaran kita pag nagkapera ko, maghintay ka lang. Pero nung mga sandaling nangungutang sila, ang babait, ang aamo. Di ba? Nung mga sandaling nangungutang yan, ang aamo. Ngayon na kailangan mo ang pera mo at gusto mong singilin, akala mo mga tigre. Pag ganyan ang umuutang sa'yo, wag mo nang pautangin. Ganun lang kasimple. Hindi ka nawala ng kaibigan, I'm telling you, hindi ka mawawalan ng kaibigan, mawawalan ka ng sakit ng ulo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.